Pagpapasalamat sa lahat ng biyaya, pagpapalang at kaloob sa amin. Panginoon, ang naampin po namin sa araw at oras na ito, na ang lahat ng aming prayer request ay answered. Amen! Na ang lahat ng aming kanilingan sa oras na ito ay yung bibigay ng Panginoon. Na ang lahat ng may sakit ay yung panunumbalik. Na ang lahat ng wala sa lugar na ito ay yung panunumbalik. Nakamit sa matuling sa kanya ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, ang pagkat ng Diyos ay ito. Pagkat ng Diyos na
mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 15, talata 1 hanggang 13. Pupurihin sa iyo, Panginoon. Ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisila upang mahuli. Nagpupulungan ang mga pariseo at ang mga Espiritu. Ang sabi, ang tao ito ay napakasalungo sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, ang talinhaga, kung ang sino man sa inyo ay iwan ang 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin? Iiwan lang siya siya sa ilang at hahanapin ng nawawalan ng 10 tupa na masaya. Niya, para sa kanila. Pagdating naman, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapatid. Kasabihin, pakipagsaya kayo sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang lupa ko. Sinasabi ko sila, magkakaroon ng higit sa kagalakang sa langit dahil sa isang makasalanan. Tumalikod sa kanyang kasalanan. May isa siyang napasya na magtulong ay magsilakan. Kaya kung ang isang babae ay may isang kasalanan at ang mawala ang isa, ano ang gagawin? Sisindihan niya ang ulan, bawal sa naman, at hahanapin mabuti ang ulan hanggang sa masumpungan uli. Kapag nasumpungan na ito ay aanyayahan niya ang kanyang mga kapatid. Sasabihin, pakipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang nawawala ko sa lahat. Sinasabi ko sa iyo, gayon din ang kagalakan ng mga kailangan. Dahil sa isang makasalanan na dito maligod sa kanya. Sinabi pa rin, isang tao may 2 anak na lang. Ang wika naman siya, Ama, bigyan ko ninyo ang aking mga mamanan at binahagi sa kanila ng ama at kanyang anak. Pagkalipas sa ilang araw, ipinagbigyan ng bunso ang kanyang kapatid at nagtungo sa malalim. Taglay ang buhay ng kayamanan at doon nilustay niya ang lahat at iwas ng pao. Nang malustay na niya ang kanyang kakayamanan, nagkaroon ng tinding tagutok sa lupa at nagsalita siya. Kaya tamasukan sa isang mamamayan ng lupa ito. Siya ay pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng tao. Ibig sanay ng puna ng kanyang pagkain, kahit ang mga buong kahoy na tinapakain sa lupa. Ngunit walang magbibigay sa kanya na mapag-isip-isip niya ang kanyang diwa. Nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay nasa patapunan at tumalabas. Samantalang ako'y namamatay na sa kanya. Babalik ako sa kanya at sasabihin, Ama, nagkasala ako sa Diyos at sa iyo. Hindi na po ako dapat na tawagan niyo. Ibilin na lamang ninyo ako ang isa sa inyong mga anak. Ang hindi sa ako maroon sa kanya. Malayo pa. Natanawan na siya ng kanya at ito'y labos na ako sa akin. Kaya pagtakbo niyo, sinalubong niya at pinagyan siya ng kanya at sinabi, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa iyo. Hindi na po ako dapat na tawagin niyo anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali niyo ang ibang pinakamahusay na dapat at isuot sa kanya. Susuotan siya ng singsing at panyapa. Ngunit ang pinagkamaluya at patay. Kumain tayo at sa sapagkat namatay na ang aking anak. Ngunit muli na buwan. Nawalan ngunit nasumpungan ng sila'y nagsip. Nasa bukid noon ang anak niya sa pangalan. Umuwi siya. At ang malapit na sa kanyang bahay, nakinig niya ang nagtugan ng kasi. At tinawag niya isa sa mga alila at sinabi, bakit may alisa? Dumating po ang inyong kapatid. Tugon ang ito. Ipinapatay ng inyong ama ang pinakabanggi kapagkat ang balik sa kutaya ko. Nagalit ang panganay na tayo kung pumasok sa bahay. Kaya tumabas ang kanyang ama at inamin. Amo siya. Ngunit sinasabi nito, pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng marami. At kailan may hindi kayo siguro. Ngunit minsan hindi niyo ako pinigil, kahit isang isipong araw. At magkatawaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak niyo, lumustay ng inyong kabukayan sa masamang babae. Pinagpatay pa niyo ng pinakabang. Sumagot ako, Anak, lagi kitang kapiling ang lahat ng aking ate-ate at kawisas. Ngunit dapat tayo magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid. Ngunit muli na buhay. Nawala, ngunit muli na isa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating. Salamat ang Panginoon, Jesus Cristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. So sa pinagpalang hapon po, mga kapatid sa Panginoon. Palang hapon po. Bigyan niyo yung katabi niyo at sabihin mo kapatid. Pinagpapala kita. Pinagpapala kita. Sa pangalan ni Jesus. Sa
Pangalan ni Jesus. Palakpakan natin, no? Pares po. So mga kapatid, tayo po magsiupo sa presensya ng ating Panginoon sa oras na ito. So sa hapong po ito, ang paksa po na nais ko pong ibahagi sa inyo ay pamamagat ko pong loving and merciful Father. At ang tema po nito, the parable of the lost son, o ang talinhaga tungkol sa nawawalang anak. Alam niyo po mga kapatid, ito sa ating binasang Ebanghelyo ay pinapakita ng Panginoon na napakasaklap ng buhay, mga kapatid, ng mga tupa na nawawalay sa kanilang pastol. Amen po? Subalit ang Panginoon ay pinapakita kung gaano kahalaga sa Kanya ang buhay ng bawat tupa. At ang tinutukoy na tupa dito ay walang iba kundi tayong lahat. Kaya ang sabi nga ng Panginoon, kapag nasumpungan ang tupa, mga kapatid, ito'y Kanyang pinapasan. Kung ano man ang kanilang mga nararamdaman at karamdaman, ay pinapagaling at inaalagaan. At ang sabi ng Panginoon, kapag may isang taong nagbalik loob sa Diyos, libo-libong anghel ang nagpipiesta sa langit. Amen? Kaya nagbigay siya ng talinhaga, mga kapatid. The parable of the prodigal son is the greatest and most beloved story ever told in human language. Kung titignan po natin, mga kapatid, ang talinhaga pong ito tungkol sa nawawalang anak, mga kapatid, ay isa sa pinakadakila at talagang ipinapakita dito kung gaano mapagmahal ang isang anak, o isang ama, kahit na ang kanyang anak ay nagkasala at nagkulang sa kanya. Kaya makita po natin, God loves and reaches out the most prodigal of men. Kaya makita po natin, simula noon hanggang ngayon, ang Diyos ay gumagamit ng mga lingkod niya upang abutin ang lahat ng mga tao na naliligaw landas. Amen? Kaya makita natin, mga kapatid, nandoon yung pag-ibig ng Panginoon na sagana kahit ikaw ay makasalanan. Kaya sabi sa katabi mo, kahit ano man ang pagkukulang mo, kahit anong pagkakasala mo, mahal ka pa rin ng Diyos. Amen? Kaya makita po natin, mga kapatid, He runs to embrace any prodigal son who repent and return. Kaya makita natin ang Panginoon, ibang klase po siyang ama. Kahit po yung kanyang anak ay nagkasala at nagbalik loob, nakabuka ang kanyang dalawang kamay at handa niyang tanggapin at yakapin ang kanyang anak na nagbabalik loob at umaamin sa pagkukulang. Kaya kung titignan po natin, mga kapatid, in verse 11 and 13, this is the picture of the selfish son having a hardening heart and independence, self-stubborn, and worldliness. Ano yung pinapakita doon, mga kapatid? Ito yung larawan ng anak na bunso na may ugaling makasarili. Matigas ang ulo, mga kapatid. Ayaw niyang pasakaw sa kanyang ama. Gusto niya makalaya siya, magawa niya ang lahat ng gusto niya. At kung titignan po natin, ang buhay niya, ang hangarin niya, ay makapabuhay kung ano ang takbo na umiiral sa mundong ito. Amen? Kaya nakita po natin isang larawan, siguro kayo bilang mga magulang, hindi kayo matutuwa sa anak ninyo kung ganito ang ugali. Tapos ang kamay nang walang problema sa anak. Pinagsasabihan mo yung anak mo, kung sagot-sagutin ka, gano'n na lang. Sinasabi mong itama niya yung buhay niya, minsan ikaw pa'y nagiging masama. Amen? Kaya napakahirap magkaroon ng isang anak na napakasuwail sa kanyang magulang. Amen? Kaya makita natin, mga kapatid, but it is clear from what follows that son did not belong to the father in his heart, mind, and spirit. Bakit po? Anak mo pero malayo ang ugali sa'yo. Anak mo pero hindi naman sumusunod sa'yo. Amen? At tayong lahat ay ganito. At ang tinutukoy nitong ama ay walang iba kundi si Yahweh El Shaddai. Di ba? Nung hindi pa tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos, di pa natin narinig ang kanyang mga aral, may kanya-kanya tayong lakad. May kanya-kanya tayong gusto sa ating buhay. May kanya-kanya tayong bagay na gusto nating gawin na kadalasan ay hindi kalooban ng Diyos. Bakit? Sapagkat isa lang ang nakikita dito, mga kapatid, kapag ang tao ay wala sa kandili ng kanyang ama at ina, ang bata ay patungo sa kapahamakan. Amen? Kaya ano yung pinapakita dito, mga kapatid? The prodigal son
wanted two things. Dalawang bagay ang nais ng anak na bunso na ito, mga kapatid. Ano sabi niya? He said, "Give me my inheritance." Ano ang hinihingi niya agad sa kanyang ama? Ganong bata pa siya, yung mana. Amen? Hinihingi na niya yung mana, gayong ang magulang niya ay buhay pa. Alam niyo sa Israel, hindi po pwede yun, mga kapatid. Maski naman dito sa atin eh. Di ba? Kung buhay pa ang magulang mo, hindi mo dapat diktahan ng magulang mo kung anong ipamamana at gagawin doon sa mana na hahatiin sa inyo. Bakit? Sapagkat iyon ay sakupan ng magulang at walang karapatan ng sino mang anak na utusan ng magulang na ibigay na sa kanya ang parte. Tapos nandito yung may mamanahing malaki. Ha? Meron ba kayo mamanahing malaki? Baka lupa sa paso, ano? Ewan ko ba? Kaya alam niyo, minsan yung yaman, pinag-aawayan. Minsan yung yaman, nagpapalayo ng loob saan? Sa magulang at sa magkakapatid. Kaya nga sinasabi dito, mga kapatid, he wanted money and the things and possession of the state. Gusto niya, kung ano man yung parte na ibibigay sa kanya ng ama, kung yun ang pakialaman, ako na bahala dito. Ako na magpapatakbo dito. Na ano tinutukoy dito? Minsan yung yaman na ibinigay sa atin ng Diyos, buhay, lakas, katalinuhan, minsan ayaw na natin ng napapakialaman. Mataas ang kamay dito, gusto mo napapakialaman yung buhay mo. Diba? Yung nasasaway ka doon sa mga mali mo. Kaya minsan sinasabi ng ibang, anak, malaki na ako, alam ko na ang ginagawa ko. Pero nandoon pa rin ang care, andun pa rin yung gabay ng magulang. Ayaw nating may ibang humahawak sa buhay natin. Kaya sinasabi dito, mga kapatid, ang sabi na the prodigal son was asking for a huge gift amounting to what his financial, o sabi dito, mga kapatid, financial inheritance would be. Amen? Sa ganong edad niya, na nandun siya sa magandang buhay, na kinalala niya sa kanyang ama, iba ang takbo ng isip niya. Bakit? Gusto niya nang mamuhay na nagsasarili. Alam niyo po, sa mga kabataan, pag wala pa kayong asawa, kayo ay nasa ilalim pa ng batas at kandili ng inyong magulang. Kung wala ka pang asawa, kung ano sabihin ng nanay at tatay mo, nasa ilalim ka pa ng kanilang kandili at kapangyarihan. Ngayon, kung gusto mo na makawala, mag-asawa ka. Amen ba? Kaya nakita niyo yung iba, minsan, gusto na makawala sa magulang, nag-aasawa na, di ba? Gusto nang humiwalay, pero ano nangyayari sa buhay? Hindi naman napapanuto ang buhay dahil hindi sumusunod sa magulang. Alam niyo yung mga anak na hindi masunod sa magulang, hindi naman yayaman yan. Yung mga anak na suwail sa magulang, hindi na pagpapalain yan eh. Kasi ang may pangako ang Panginoon sa 10 utos ng Diyos, ang pagpapalain lang niya at hahaba ang buhay ay ang mga anak na nagmamahal, sumusunod at gumagalang sa kanyang magulang. Kaya nakita niyo bakit maraming anak na nahihirapan. Ginawa na ang lahat. Naghanap buhay, nag-abroad pa, kahuli-hulihan, wala rin. Sa magulang pa rin, umaas. Nasa kamay dito ng mga kabataan, gusto kumunlad at yumaman. Humaba buhay, matuto ngayong sumunod at gumalang sa inyong mga magulang. Bakit? Nandun ang susi ng tagumpay ng buhay. Kaya nga ang sinasabi dito, mga kapatid, sa ating pinag-aaralan, he said, give me, or he said, please, or many. Sabi dito, mga kapatid, may I have. Alam niyo yung pagsasalita niya sa magulang niya? Walang halong galang. Nung kausapin niya magulang niya, sabi, bigay mo na sa akin yung anak ko. Gusto ko na umalis dito, gusto ko na mamuhay magsarili. Pero yung tatay, walang magawa. Minsan yung mga magulang, walang magawa sa pasya ng anak dahil matigas ang ulo. Amen? So what ang sinasabi, mga kapatid? He said, give me my independence, ibigay mo na ang kalayaan ko, aalis na ako dito, bigay mo sa akin ang yaman ko, ako na bahala sa buhay ko. Amen? Kaya nang sinasabi, mga kapatid, sabi daw, he want to be away to the Father and to be relieved
of the responsibility of the property. Kita niyo po? Ibigay mo na sa akin at kung baling party ko, ako na bahalang mag-manage dito. Seryoso ang tabi mo, ang buhay mo ay hindi iyo. Ang lakas mo ay hindi iyo. Pero ang ginagawa natin, minsan ba, pakialam ninyo, buhay ko ito. Diba? Bakit yung minamanduhan, buhay ko ito? Ito gusto kong buhay. Pero ano nangyayari sa tao, mga kapatid, napapahamas. Alam niyo, walang magulang na nag-isip na ikasasama ng anak. Mataas ang kamay ng mga magulang. Nakita niyo po, pag yung mga anak niyo wala pa, alalang-alala kayo. Amen? Lalo hindi pa siya nasa hustong edad, dahil alam niyo, nasa danger lagi ang buhay ng mga kabataan. Bakit sugod sila ng sugod, hindi na nag-iisip. Amen ba? Kaya makita po natin mga kapatid, he wanted to live his own life, to do his own thing. Bakit? Kasi ang tao may gusto siya. At ang tao sa gusto niya na gawin sa buhay niya, ayaw niya ng may nakikialam. Di mo ba? Tama mo ba yun o hindi? Tama. Ayaw natin ng may nakikialam sa atin. Kaya minsan kahit mali na yung ginagawa natin, ayaw pa rin natin napapakialaman tayo. Mahirap yata kayo, parang may sumasagot na lang ng angin. Ewan mo ba? Kaya nang sabi sa Exodus chapter 32 verse 9, kilala ko ang mga tao yan at alam kong matigas ang kanilang ulo. Nakatinig ko yung mga Israelita. Pinalaya ng Panginoon, mga kapatid, saan? Sa pagkaalipin sa Egypto. Dadalhin sila sana doon, mga kapatid, sa lupang pangako ng napakadaling panahon. Pero bakit pinag-ikot-ikot pa ng Panginoon ang mga Israelita at naging 40 taon sila nagpaikot-ikot sa wilderness? Kasi matigas ang ulo nila. Amen? Gusto ng Panginoon na turuan sila sapagkat iba ang laman ng puso nila. Iba ang layunin nila. Kaya makita nyo, mga tayo na hindi sila makakain, hindi sila makainom, sinisisi nila ang Diyos. Kaya kita nyo, gusto nila makalaya, gumawa sila ng sarili nilang Diyos na hindi talaga ang Panginoon ang kanilang dinidiyos. Kaya ano sinasabi dito, mga kapatid, alam ng Diyos ang ating puso at isipan. Alam niya kung tayo ay madaling turuan, alam niya kung madaling tayong sumunod, alam niya kung matigas ang ating ulo. Kaya ano sinasabi, mga kapatid, the prodigal son wasted his life in wild living. Kaya nung makuha niya yung mana, tumayas na siya sa poder ng kanyang ama. Nagpakalayo-layo siya, at anong ginawa niya? Lahat ng gusto niya. Kaya sa tabi mo, hindi lahat ng gusto mo ay gagawin mo. Hindi lahat ng bagay na nabitihin mo ay magpapasya ka sa sarili mo. Bakit? Mapapahamak tayo. Amen? Kaya napakaganda, bago ka magpasya, mag-pray ka muna kay Lord. O kaya may pagbibiyahin, tinilisyo ni Lord. Diba? Huwag ka agad takbo ng takbo. Parang ibong lilipad-lipad, nung magkaroon ng pera, tinanong kay Lord, Lord, saan ko po ba ito gagamitin? Paano ko po ba ito mapapa-online? Bakit nung napasa kamay niya, parang pag-aaring na niya. Amen? Kaya nga sinasabi, mga kapatid, sinayang niya, inaksaya niya ang buhay niya sa walang kabuluhang pamumuhay. Tanong yung katabi mo ngayon, kumusta ang buhay mo sa edad mo na yan? Wala ka bang sinasayang? Wala ka bang pinagugugulan ng lakas mo at buhay mo na alam mo namang wala kang pakinabang na maganda na makakamtan? Kaya kasi yung tao, no? Dahil buhay niya, makita mo, inom ng inom, bisyo ng bisyo. Di ba? Dumating ang panahon, wala na. Nung tumanda na, marami siyang pinagsisisihan, kaya lang, huli na ang lahat. Di ba? Binigyan ng Panginoon ng karunungan, binigyan ng Diyos ng talento, binigyan ng Panginoon ng buhay, pero hindi na ginamit sa tama. At ang kanyang sinunod ay yung gusto lang. Alam niyo tayo mga tao, marami tayong gusto. Amen?
Marami tayong nililiki sa buhay natin, pero hindi naman masama yung mga bagay na yun. Pero dapat nakalinya kung ano ang kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Amen? Kaya tanong sinasabi mga kapatid, he left his father, he revealed and journeyed to the distant country. Nagpakalayo-layo siya. Bakit? Ayaw niya nang napapakialam. Taas ang kamay dito ng ayaw na napapakialaman. Iwanan ni tatay niya, yung nanay niya, kadalagang tao na makain na ng mag-isa. Bakit? Ayaw niya nang namamanduhan. Ayaw niya na tinuturuan siya at ayaw niya na itinutuloy siya. Amen po? Kaya kung titignan natin mga kapatid, anong sabi ito? He chose to live worldly and fleshly life. Anong sinasabi niya sa Ebanghelyo? Inubos niya sa masasamang babae yung pera niya, nagpakagumon siya sa laman sa mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya dumating ang araw na gising siya, walang-wala na siya. Tasa kami dito ng one day millionaire. Pag nakahawak ng pera, Diyos ko patawarin ka, parang ngayon lang yung araw. Ewan mo ba? Pag nakahawak ng pera, naku, dahil sa SM o Robinson, mag-iikot doon. Pagkatapos makarating doon, uwi ng bahay, ganito na lang ang pera ko. Makakatuwa kita. Bakit? Ikaw ang may hawak eh. Minanage ko sa sarili mo eh. Di mo ba? Ikaw yung humawak. Di ba? Tayo minsan sa sarili natin, tayo humahawak sa buhay natin kaya nagkakawindang-windang ang buhay natin. Amen. Taas ang kamay ng ayaw magkawindang-windang ang buhay. Abi, pahawakan mo kay Lord. Huwag lang ikaw ang mag-manage ng lahat ng bagay. Hindi natin kaya. Maraming bagay, hindi natin kaya. Ewan mo ba? At minsan may mga tao waring tutulong sa'yo para magamit mo ng tama yung yaman ibigay sa'yo. Naku! Kakayuri niya ng kakayuri. Bakit? Para mapunta sa kanya. Aayain ka ng Marel, ikaw! Kapag-sosyalan naman tayo ron. Marel, ka mamasyal tayo. Kaya pagdating ng araw, nakanganga. Bakit? Ubus na lahat. Di ba? Ubus-ubus biyaya. Pagka, ano nangyari? Pagdating ng araw, nakatunganga. Ano ba? Kaya sa katabi mo, o nasa kamay dito na gusto bigyan ni Lord ng malaking mana. At tanong, kaya mong i-manage. Di ba? Eh, yung tatlo, binigyan ng Panginoon ng puhunan, may binigyan ng 2,000. Di ba? May binigyan ng 1,000, binigyan ng 5,000. Yung isa 1,000 na lang ang ibinigay, hindi mo mamanage. At yung pinatali mo, paano minamanage ang buhay? Ha? Paano minamanage yung lahat ng ibigay sa'yo ni Lord? Amen? Bakit? Sapagkat pag hindi si Lord ang nangunguna sa ating pagbagsak ng buhay ang aabuti natin. Amen po? Kaya ano sinasabi dito mga kapatid? Pag sinabi po natin worldly and fleshly, ano to? Ito yung buhay na one living. Amen ba? Yung buhay niya, hindi mo maintindihan kung anong klaseng buhay. Kung ano yung takbo ng mundo, yun din ang takbo ng buhay niya. Minsan nga, nasa Panginoon eh, kung saan pa nagpupunta. Eh mo ba? Nasa Panginoon, makita mo, nasa inuman pa. Di ba? Kung saan kung ano pang ginagawa sa buhay niya. Di ba? Bakit? Sapagkat hindi pa inaayon sa kalooban ng Diyos ang takbo ng buhay natin. Amen po? Pag sinabi ko natin worldly, mga kapatid, means, mga kapatid, loose and reckless. Nasa kamay ng nakasakay na sa jeep o kaya sa sakyan na ang driver reckless. Nakahawak ka na lang sa kaparantingan ng jeep. Bakit yung malam mo makakarating ka para makakawin ka pa ng buhay? Okay? Napaka-reckless. Amen po ba? Para bang sa buhay niya, hindi na niya iniisip na may maaapektuhan kung ano ang mangyari at kalabasan ng buhay niya. Di ba? Wala sa kamay dito na kapag ikaw ay gumagawa at mamumuhay, may sinasaalang-alang ka. Para bang
ang buhay mo, takbo lang ng takbo, yung wala kung saan pupunta, yung naisip, nag-aalala nanay mo, nag-aalala tatay mo, nag-aalala ng mga kapatid mo. Bakit? Sapagkat tayo minsan ang nagmamaneho ng buhay natin. Sabi mo sa katabi mo, para hindi ka matakot sa paglalakbay, si Lord ang gawin mo driver. Si Lord ang may hawak dapat ng manubela ng buhay natin. Bakit hindi na tayo babangga? Pag siya nagmamaneho ng ating buhay, hindi na tayo uhulog doon sa bangin. Amen ba? Pag siya may hawak at driver ng buhay natin, hindi niya sisirain ang buhay natin, kundi iaayos pa niya at pagpapalain niya ang buhay natin. Kasang kami na nagmamaneho ng buhay mo si Lord, hindi ko sino-sino driver. Minsan may mga tao nagpapatakbo ng buhay, ibang tao. Di ba ba? Minsan may mga tao na naku baka kung ano sabihin ng mga tao, pagka tayo ganito. Alam niyo yung mga ganyan tao na lagi ang iniisip sa pagtakbo ng buhay, may sasabihin na ibang tao, hindi ko yung magtatagumpay. Amen ba? Kaya nga ano sinasabi dito mga kapatid, ang sabi sa Luke chapter 8 verse 14, ang mga nahasik naman sa dawagan ay ang mga nakinig, ngunit nang lumahon ay nadaig ng mga alalahanin sa buhay ng pagkahumali sa kayamanan at kalayawan kaya hindi nahilog ang kanilang buhay. Amen? Ano sinasabi ng Panginoon dito mga kapatid? Minsan tayo nakikinig na tayo ng salita ng Diyos eh. Madalas nakikinig na tayo. Pero saan nahasik? Sa dawa. Pagdasan ka may dito na kahit walang kakainin bukas hindi nag-aalala. Maniwala ako sa inyo. Diba? Minsan nakita mo, umuuya ka ng hapunan, alala na bukas na umuuyain na naman. Diba? Hindi pa nanululod yung hapunan. Diba? Di ba nadada-ingest sa tiyan? May iniisip na bagay. Paano kaya saksain natin bukas? Diba? Alam niyo, umuhay dapat ini-enjoy niya. Ito po yun. Mga kapatid, bakit? Sapagkat ang Diyos ay Diyos na hindi pabaya. O, tingnan mo katabi mo, mukhang gumaganda ba o tumatanda? Marasang kamay na gumaganda, bumabata. Bakit? Ang Diyos gusto niya lagi tayong gwapo, maganda, masigla. Pero yung tao naman ang gusto ng Panginoon ay masigla, maganda, di mo masaya, hindi mo naman ang ginagawa sa buhay. Di mo ba? Kaya sa katabi mo, iwas-iwasan mo yung kinukonsumi mo buhay. Di ba? Iwas-iwasan mo yung masyado kang sobrang nag-aalala. Di ba, matatapos na naman ang katapusan. Bayaran na naman ang tubig ng ina. Kung ba nang alalahanin, ilo ka pa na kami. Tanong putol. Ano ba? Ipanalangin ko kay Lord dahil ang Diyos natin ay Diyos na hindi pabaya. Ang Diyos natin ay Diyos na pinangangalagaan tayo at iniingatan. Ano ba? O papuri ko rin sa mga para sa Panginoon. Amen? Kaya no, sabi nito mga kapatid, hindi nahilog ang salita ng Diyos. Bakit? Ang daming umaagaw ng sustansya. Marami siyang alalahanin. Marami siyang binibigay sa buhay niya na gusto niya makuha at makamit. Kaya punong-puno siya ng alalahanin sa buhay. Amen? At asang kami na lagi nanginginig sa salita ng Diyos. Tumataba ba, lumalago ba yung salita ng Diyos sa aking puso? Kapag ito'y lumalago at tumataba at namumunga, tumitibay ang ating pananampalataya. Kaya pakita mo, hindi ka nahalatang walang pera. Diba? At asang kamay ng hindi nahalatang walang pera. Sabi sa inyo, alam ko na aya ako sa malayong bangko. Namasyal. Ang dala ko ng pera, 20 peso. Hindi naman ang pamasahe. Kasi yung panlibre. Abi, nagpunta kami, naligo kami sa dagat, kumain kami, hindi nahalata ng mga kasama ko na 20 pesos lang ang pera. Bakit? Parang deforma ko. Ano ba? Bakit mga kapatid? Kasi hindi naman tayo papabayaan ng Diyos. Alam nyo, bago kami mag-uwian, yung isang kapatiran nagpa-pray ng kanilang tindahan. Sabi niya, Brother Paul, pwede po bang sumama ka muna, i-pray mo muna yung aking tindahan? Sige po ba ako? Alam niyo na matapos yung mag-pray, yung tindahan, hindi ako ng 2,000. Kaya nung umuwi ako, 2,000 po.
Hindi ka pababayaan ni Lord. Amen. Bakit? Sapagkat gusto niya maging masaya at maganda ang ating buhay. Walang papuri sa Panginoon. Wala sa ano ba? And sabi sa verse 42-16, the prodigal son met the day when he suffered and he was in need. Kaya nga dumating sa kanya mula na siya umiwalay sa kanyang ama, inubos na niya yung yaman na pinamana sa kanya, dumating na walang-wala na siya. Amen? Dumating sa buhay niya. Alam niyo, minsan tayo pinadadaan din ni Lord dyan sa suffering eh. Bakit? Para makita natin kung saan tayo nagkulang at kung saan tayo nagkamali sa desisyon natin sa ating buhay. Amen po? So, he suffered 5 things, mga kapatid. 5 bagay ang naranasan niyang hirap sa buhay niya. Pero pag nasa bahay ka ng tatay mo, anytime pwede kang kumain. Diba? Anytime pwede kang, mga kapatid, magbukas ng rin. Kita niyo siya, mga kapatid, sa tinding hirap niya, hindi na niya alam kung anong gagawin niya. Kaya nung sabi, he suffered being destitute. Amen ba? Bakit? Dumating sa buhay niya, mga kapatid, na walang-wala na siya sapagkat ang lahat ng meron siya, ginugol niya sa lahat ng gusto lang niya na gawin sa buhay niya. Hindi na siya nagtabi at nagtira. Kasi ang kamay dito ng masimo. Nasa kami ng masimo. Amen? Ano ba tawag doon, mga kapatid, doon sa talagang hindi gastador? May tawag doon eh. Mga kapatid, di ba? Marunong siyang mag-ipon. Marunong siyang magtabi na meron siyang anuman. Sapagkat lagi niyang iniisip, baka bukas wala akong ganito, baka bukas hindi tayo magkaroon ng ganito. At least, nakiisip niya yun na magtira naman at magtabi ng para sa kinabukasan. Kaya sa katabi mo, huwag kang gastador. Yan, huwag gastador. Nasa kamay dito ng hindi gastador. Ano ba? Pag binigyan ng magulang ng baon, naku po! Parang di na niya inisip, may baon pa kayong inibigay ang nanay ko bukas. Di ba? Yun ang mga kapatid ang nangyari sa kanya. Anong sinasabi? He misused all this in, sabi daw, he misused all this in lust of his flesh. Amen? Ginamit niya sa hindi karapat-dapat ang yaman na ibinigay sa kanya ng Diyos. Amen? Kaya ano nangyari, mga kapatid? Sa pangalawa, he suffered natural disaster. Amen? Nakaranas siya ng bagyo na siya rin ang gumawa. Tapos ang kamay dito nang hindi gumagawa ng sariling bagyo. Tapos ang kamay dito na hindi gumagawa ng sariling problema. Nasa kamay. Baka sabihin ni brother na araw-araw ko puro ako gumagawa ng problema ko. Ano ba? Alam niyo yung mga tao, sa maling desisyon at sa maling paggamit, minsan nakikita na lang niya, binabagyo na siya ng problema. Di ba? Kaya nga sinasabi sa pangatlo, he suffer, mga kapatid, enslavement and humiliation. Biruin nyo, ayon siya sa tatay niya, anumang oras, pwede siya paupo, kumain, kung ano gusto niyang gawin. Ngayon, nung lumayo siya, tumalis sa tatay niya, naranasan niyang maging alipin. Ngayon sa tatay niya, may mga katulong sila. Ano nangyari sa kanya? Hanggang sa pumasok siyang mag-alaga ng baboy. Bakit? Walang-wala na siya. At kung nag-aalaga siya ng baboy, naisip niya buti pa yung mga katuwang o katulong ng kanyang ama sa bahay, kumakain sa oras, pero siya nandoon, hindi pagkain ng baboy, walang magbigay sa kanya. At hindi naman niya kinain yung pagkain ng baboy. Bakit? Siguro naisip niya, mayaman ang tatay niya, hindi siya pinakakain ng gano'n. Kaya sa katabi mo, lagi mo isipin, hindi ka kawawa. Anak ka ng Diyos. Sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Mayaman ang magulang mo. Baka ito ilalagay ng sarili mo mukhang kaawa-awa. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang kaawa-awa. Gusto naman. O tingnan mo yung katabi mo, mukhang kaawa-awa ba o mukhang anak mayaman? O anak mayaman. O pumalakpak nga ng oras yung palakpak yung mga anak mayaman. O basta ka na anak mayaman.
minsan ka magaling, nagsimba. Tira mo itsura, nagdalo sa simbahan. Parang, lumalaw sa nang galing. Bakit napapabayaan ang sarili? Ewan mo ba? Bakit ang lagi niintindi? Walang pera, walang bigas, di ba? Pero may katabi mo nga kung mukhang pinababayaan ni Lord. Eh pagpayat yan, siya napabayaan. Di mo ba? Bakit? Ang Diyos araw-araw nagbibigay ng sariwang biyaya. Amen? Kaya tanong sinasabi mga kapatid, He suffer hunger, naranasan niyang hindi kumain sa oras dahil ginamit niya ang yaman sa hindi karapat-dapat. Kaya sa tabi mo, gamitin mo yung buhay mo, yung lakas mo, para mapaulad ang sarili mo at ang buhay mo. O, nasa kamay na naririnig pa sa iyo yung lagi kang walang-wala. O, nasa kamay na naririnig lang sa iyo, kahit wala, hindi darating. Diba? Bakit mga kapatid? Kasi hindi mamamaya ng Panginoon. Yung iba ka, tignan mo, sobra kain. Kaya may tabi katawan. Wala nang kakorti-korti. Di ba? Korting sako na ng pala. Makikita mo sa kanya na hindi siya pinababayaan ng Diyos. Di ba? He suffered the loss of friend. Kita nyo, alam nyo, ang tao, pag marami kang pera, marami kang kaibigan. Tao po yan. Di ba? Pag marami kang pera, marami may kilala sa iyo. Di ba? Pag marami kang pera, maraming dumitingin sa iyo. Kaya nandito marami siyang pera, marami siyang kaibigan, inaya siya kung saan-saan, kasama niya sa mga kasayahan, sa pag-inom, sa pagkain ng masarap. Pero nung maghirap siya, wala nang kaibigan dumamay sa kanya. Kaya sa nakatabi mo, mamimili ka ng kaibigan. Di ba? Mataas ang kamay ng pagkain maglilibre ka, marami kang kaibigan. Amen. Kaya lang na minsan sa Amber, meron ako nakausap ng worker kasi mayaman. Nagdadala ng mga pagkain. Sabi niya, brother mo, subukan ko kayong huwag ako magdala ng pagkain dalawang Sabado. Meron pa kaya nakaikot sa akin dito. Sabi ko, try niyo po. Alam niyo, dalawang Sabado sa hindi nagdala ng masarap na merienda. Wala na pumupunta sa kanya. Pero nung siya ipapakain ng masarap, sabay, maraming pagkain masarap, diba? Naku, ang dami. Amen? Kaya sa tabi mo, mamili ka ng kaibigan. Ang tunay na kaibigan, hindi ka niyang iiwanan lalo na sa oras na ikaw ay dumaraan sa mga problema ng buhay. Dadamayan ka niyan. Amen? Ano sabi rito mga kapatid, sa verse 17 to 19, the prodigal son came to his senses, snapped out of his insanity back to reality. Kaya alam niyo minsan ng tao, kung hindi mauntog, hindi matatauhan. Taas ang kamay ng natauhan na matagal na. Kaya yun ang tao eh. Di ba? Kaya nga kay Brother Mike, sabi niya, Brother Mike, break ko po sa inyo asawa ko. Sobra na po pag-iilam ko. Ano sabi ni Brother Mike, ipanalangin mo yung asawa mauntog. Lakas-lakasan. Kaya sa mga ilong, huwag na mapapatay. Ano ba? Ano bumalik mo din siya, Brother Mike, natauhan na po yung asawa. Bakit nauntog? Minsan ganun tayo eh. Hanggang hindi tayo nakakaranas ng bagay na maghirap sa atin, hindi natin na-realize na kaya nangyayari sa atin yun, may part tayo na ginawa, kaya nararanasan natin ang hirap. Nararanasan natin ang kabigatan sa ating buhay. Bakit tayo na rin ang gumawa ng ikabibigat natin? Di ba sa ating nga ni Brother Mike, life is what we make it. Amen? Tayo ang gumugugol sa buhay natin. Binigyan tayo ng Panginoon ang lahat na kailangan natin kung paano paunalin ang buhay natin, pero hindi natin ginamit sa tama. Ewan mo ba? Kaya uli, sabihin mo sa katabi mo, kalapit yung katabi mo, uy. Kaya gamitin mo sa tama ang ibinigay sa'yo ng Panginoon. Taas ang kamay ng alaman tama at mali. Eh pag alam mo mali, pag alam mo hindi tama, sa panahon ngayon, may mga tao, dahil may pera, gusto kumita ng malaki, pag kami nakita sa Facebook, o kaya meron sa kanya naku, dadami yung pera mo. Ano ba?
Meron nga tayong kapatiran, mga kapatid, may nanligaw na apam. May nanligaw na foreigner. Diba? Sabi sa pangako sa kanya, dadalhin kita dito sa Amerika. Tapos sabi niya, nagtakda siya ng sakay, pupunta na dyan sa Pilipinas para tayo magpakasal. Naku, sabi niya, nandito na ako sa aeroplano. Papunta na dyan. Nang nandoon na siya doon sa airport, hindi siya makalabas. Kailangan yung mga uwi niya doon sa kanya nililigawang senior citizen. Senior 75. Apampahan. Ano nangyari mga kapatid? Sabi niya, kailangan ko makalabas rito, na ako makalabas sa immigration, kailangan kong bayaran yung mga dala kong bagahe na uwi ko sa'yo. Sinabi talaga, ito naman system natin. Ang tagal-tagal na sa gawain. Senior citizen na. Ilang taon na lang gagraduate ka pa. Pero ba? Ano nangyari? Nagpadala ng pera. Nagpadala ng pera sa Gcash. Magkano tinadala? 150,000. Ipunan niya, bigay at abot sa kanya ng mga anak niya para kanyang allowance. Diba? Sana punta sa scammer. Ano ba? Sabi mo sa katabi mo, kaya matuto ka. Maging wise ka. Ang sabi ng Panginoon, tumulad kayo sa ahas, wise. Pero tumulad din kayo sa mga kalapate na sila'y maamo. Amen. Hindi yung arya ng arya. Hindi yung go ng go. Mag-pray ka muna, Lord. Ako ba yung niloloko nito? Hindi. Ewan mo ba, nauntog. Nung mauntog, lumabig sa gawain. At ang sabi niya, bakit siya pinabayaan ni Lord? Ayoko lang mga kapatid, ayoko lang siyang konsensyahin. Kung alam mo sabi sa kanya, siguro ba sisisihin mo? Ikaw yung tatama-tama. Bakit? Sapagkat mga kapatid, binigyan tayo ni Lord ng isip. Amen? Pag alam mo, ang bagay na pupuntahan mo at gagawin mo ay makapagsisira ng buhay, magkapahamakan at makakapagdulot ng kasalanan, iwanan natin yun. Bakit? Dahil alam natin na magiging resulta nito ay hindi makabubuti sa buhay natin. Amen? So, dalang bagay, na-realize niya, mga kapatid, dun sa bahay ng aking ama, di ako nagugutom, kumakain ako. Amen mo ba? Naisip niya na mali ang kanyang ginawa. Minsan tayo ganun, pag walang-wala na doon lang tayo nag-iisip na mali pala tayo sa desisyon natin. Pero sa rin tama yung mga kapatid na nagbabago tayo ng pananaw sa buhay. Amen? So, dalawang bagay mga kapatid, two things are indicated about repentance. Repentance is the beginning of sanity and reality. Alam nyo kapag ang tao inaamin, marunong siya umamin na nagkasala siya, nababago buhay niya. Napapatawad siya ng Diyos. Taas ang kamay na marunong umamin sa pagkukulang at pagkakasala. Pag-uwi niyo ng bahay, umigay ng sorry. Amen ba? Bakit? Dapat, kung alam natin tayo ang may pagkakamali, matuto tayo humingi ng kapatawaran. Amen? The beginning of repentance is not thinking about mga kapatid, once to repent and turn back to God. Amen? Kapag tayo ay na-realize natin na may pagkakamali tayo, nagsisi tayo, mga kapatid, ito ang pagkakataon ng makapanunumbalik ulit tayo sa Diyos. Amen ba? Kaya sabi sa Isaiah, mga kapatid, verse 55, verse 1, sinabi ni Yahweh, narito ang tubig mga nauuhaw, ang mga walang salapi, kumuha rito at bumili ng pagkain. Hali kayo at bumili ng alang at gatas, bumili kayo, ngunit walang bayad. Lagi tayo inaanyaya ng lumapit sa Kanya. Kaya sa katabi mo, ano man ang pagkukulang mo, ano man ang nagawa mo, huwag kang mag-atubiling lumapit sa Diyos. Dahil ang Diyos ay maawain, ang Diyos ay mapagmahal. Ano man yung kasalanan, kahinaan, mga kapatid na nagawa natin, pag nagbalik loob tayo sa Diyos at inamin natin na mali tayo at kasala, patatawarin niya. Patatawarin niya tayo. Kaya sabi sa verse 21,
the prodigal son get up and return to his father. Anong ginawa niya nung ma-realize niyang mali siya? Tumayo siya at lumakad siya pabalik sa kanyang ama. Amen? Tumayo siya, mga kapatid. Hindi yun, nandun na ka na sa kasalanan, sasabihin mo, dito na lang ako, wala na siguro ako, siguro magbabago buhay, wala talaga akong pag-asa. Hindi. Ano ba ang pinasagdaka natin? Ano ba na nangyayari sa ating buhay? Na-realize natin may pagkakamali tayo pagkukulang, muli tayong tumayo. Huwag tayong manatili sa kalalagayan natin. Bakit? Sapagat may awa ang Diyos. Amen? Kaya ano sabi dito mga kapatid, he sought reconciliation with his father. Ano sabi niya? Babalik ako sa aming ama at hihingi ako ng kapatawaran. Kaya makita niyo yung mga sasabihin niya, pagbabalik niya, mga kapatid, pre-practice niya sabi ko, Ama, ako pinagkasala sa inyo at sa Diyos. Hindi na po karapat-dapat maging anak ninyo. Hindi lang nilalang po ako sa isa sa mga alipin ninyo. Pero ang Diyos ay iba ang kanyang puso. Ano ba? Sagad sa pag-ibig ang Diyos, mga kapatid, marunong siyang mamalo, marunong siyang magalit, pero grabe naman siyang magmahal. Mataas ang kamay na ganyan ng mga magulang na mamalo. Amen? Pero sa kabila ng pamamalo mo, tatalikod ka, umiyak. Pero bakit? Kailangan mo gawin yan upang mapanuto at matuto at matuloy ang iyong anak. Amen? Iba yung palo ng ipagmamahal. Bakit? May talab yun. Amen ba? Bakit? Pinapaliwanag mo kung bakit mo siya pinarusahan at pinahal. Amen? Kaya ang sinasabi dito mga kapatid, he repented, he was now repenting and going to the Father, babalik na siya sa kanyang ama. Kaya ang sabi sa Isaiah 55 verse 7, ang mga gawain ng tao kasamay dapat na taligdan, ang mga likoy dapat ng pagbago ng maling isipan. Sila'y nanumbalik, lumapit kay Yahweh upang kahabagan at mula sa Diyos, matatamo nila ang kapatawaran. Kaya ito mga kapatid, anong sabi noon? Taligdan na natin ang lahat ng bagay at kasalanan na ginagawa natin. Amen? Mataas ang kamay dito na nakapakumpisal na. Kaso naman ang ayaw makumpisal. Alam niyo mga kapatid, walang sino nang sabi na magsasabing wala tayong kasalanan. Lahat po tayo ay nagkakasala. Amen? Nasa ang kamay na nagkakasala pa? Nasa kamay? Nasa kamay na nagkakasala pa? O, lahat tayo nagkakamay, nagkakasala. Ikaw, sister, hindi ka na nagkakasala? O, nagkakasala kasi kung wala, lalagyan na natin ang tuntungan dito. Di ba? Kasabitan na natin ang mga sampagitan. Okay, lahat tayo nagkukulang at nagkakasala. Amen? Paano mo patatawarin ang taong hindi naman humihingi ng kapatawaran na hindi lumalapit? Amen? Kaya napakaganda ng ginawa ng bunsong anak, ng prodigal son, tumayo siya, lumakad siya, at saan siya pumunta? Pabalik sa kanyang ama na nagawa niya ng malaking pagkakasal. Kaya tanong sabi, he was accepted even before he confessed. Kaya kita niyo po, nung dumating siya doon sa bahay ng kanyang ama, nasa malayo pa lang siya, natanawan ng kanyang ama. Bakit? Iniintay siya ng tatay niya. Kung saan daan siya umalis, palayo, doon lagi araw-araw nakatikim ang kanyang ama dahil buo ang loob ng kanyang ama na babalik ang kanyang anak. Kaya alam niyo mga kapatid, malayo pa lang nakita na ng ama ang kanyang ama. Tapos sa kamay ng kilalang-kilala mo anak mo. Tapos sa kamay ng kilalang-kilala mo anak mo. Mas kinagkakatikon at maraming tao pag may narinig ang boses, santo ng anak ko. Tapos sa kamay ng kilalang-kilala asawa mo. Ayun ba? Ang Diyos kilalang-kilala tayo niya. Lakad pa lang, boses pa lang, daing pa lang natin, alam na niya kung sino ang lumalapit at humihingi ng tulong sa kanya. Kaya alam niyo mga kapatid, ano pong nangyari dito? Ang sabi dito, God forgive when we repent. Ang Diyos ay patatawarin tayo kung tayo'y taos-puso nagsisisi.
at tumatalidos sa langit. This is the reason the Father runs to meet His Son. Kaya ano ginawa mga kapatid? Di ba? Hindi na nga nasabi nung kanyang anak. Ang nasabi ng Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na nasabi, ibilang nyo na lang ako sa inyong mga alipin. Anong sigaw agad ng Ama? Mga kapatid, bigyan niyo siya ng damit. Ibigay niyo ulit sa kanyang pangyapak. Ibigay niyo sa kanya ang sing-sing bilang katunayan na siya'y aking anak. Alam niyo, ang sino mang lumayo sa Diyos ay naghihirap ang buhay. Diba? Tinutang mo yung katabi mo. Mula na lumapit ka kay Lord, naghihirap ka pa ba? Oo, may mga problema. May mga pagsubok. Pero napakagaan at napakadali na ngayon sapagkat alam natin na hindi tayo iniiwan at pinababayaan. Iyawin siya. Amen po? Kaya ano, sabi dito mga kapatid, the prodigal son was accepted and restored. Amen? Tinanggap siya muli ng kanyang ama, hindi bilang alipin, kundi bilang tunay na anak ng Diyos. Amen? Thus, the key of being accepted by God is repentance para tayo ang susi, para tayo ay tanggapin ng Panginoon, marunong tayo umami na tayo nagkulang at nagkasala. Amen ba? Alam niyo po, hindi naman masamang, hindi po mahirap yung humingi ng tawad. Hindi mahirap yung maghingi ng sorry. Basta kamay ng mga humingi ng sorry. Amen? Ayun, amen. Ano ko yung pinasorry sa'yo? Kasi na nagkasala. Di mo ba? Minsan yung mag-asawa nga, salit ako mahingi ng sorry. Patigasan niya. Amen mo ba? Kung sino unang pumiputali. Di ba? Kung sino yung unang magpakababa, talo. Di mo ba? Pero sa Diyos, kung sino yung papakababa, yun ang talo.